Pagkatapos ng sunod-sunod na madugong adventure, ay mag-chill moto camping naman tayo. Ngayon ipupunta tayo sa Maliko para maghanap ng tago, tahimik at magandang camping spot. Huwag na natin patagalin pa. Kung chill moto camping ang trip nyo, tara at samahan nyo ako sa aking kwento. You'll be just fine. Welcome sa Stokwa, ang kwento ng mga budget meal adventures. Welcome to Maliko. Balik Maliko na naman tayo. This time mag-isa lang tayo kasi Thursday ngayon at may trabaho si Ellie. Teacher kasi yon. Sa mga hindi nakakaalam, nag-solo ride muna tayo kasi last time, sa mga hindi nakakaalam, nagbiyahe kami ng backdoor route from San Nicolas to Maliko. Very traumatic experience. First and last trail ko na yon gamit tong PG1, gamit sa Purgas. Susunod na magti-trail tayo, totoong trail bike na. Well, yung ride naman na yon ay talagang tinest lang natin yung limit ni Purgas. At hindi ko talaga ina-expect na ganun kalala yung aming ruta. Although sinabi sa akin ni Ellie na talagang madugo yung ruta na yon. Ako lang tong malakas ang loob at mayabang eh. Itong Maliko ay dating ano lang pala to, trail lang. Ayon kay Ellie, talagang pantao lang yung daan dito. Nagko-connect siya ng mga bayan ng San Nicolas at Santa Fe sa Nueva Vizcaya. Tapos Winaiden, tapos Kinongkreto. Ayan, naging tourist spot na siya. At pinupuntahan dito, syempre bukod sa ganyan, napakagandang view. Meron din ditong mga campsite sa mga tambayan. Yung iba magbabayad ka ng 20 para makatambay. Yung iba libre, kagaya nito. Diba? Saan na tayo dyan? Eto na yung ating trail. Kala mo kanyan. Dito na tayo papasok. So nakikita nyo na brown na pine trees. Yan yung mga nasunog ng summer. Yung mga ilan-ilan pa namang buhay pa. Hindi ko alam kung mabubuhay pa yung mga nasunog na yan. Pero ganyan talaga dito sa Maliko eh. Tuwing summer, dami nasusunog kasi madaling mag-layup yung pine tree. Simula lang umulan. Kung makikita ninyo sa mapa, yung ating destinasyon ay walang pangalan, walang registration sa Google Maps. At yung ating trail hindi rin registered. So mga ngapa tayo dito. Pero okay lang. Yan ang yan ang mas magandang quality ng adventure. Yung hindi ka sigurado. Tapos magsisisi ka sa dulo. Malapit lang naman siya sa tansya ko. Mga ano lang yan, 15 kilometers. Between 10 and 15 kilometers. Malapit lang yan. Kakapay lang natin yung trail. Walang daan? Ay. Sabi ni Kuya nakasalubong natin, wala daw daan dito. Mukhang mali yung ating basa sa mapa. So, ibig sabihin, pagdating ng unang liko ay kaliwa. Huwag didiretsuhin. Dito tayo.
Mula sa kalsada ng Maliko. Pagpasok sa trail. Pag nagsanga yung trail, maliwa lang. Sabi ni Kuya walang daan eh. Pag sinabi ng lokal na walang daan, wala tayo, walang daan. Ay. Wala tayong makakatulong dito magtayo ng motor, kaya bawal matumba. Pakabigat pa naman ang dala natin. Practice run ko ito para sa nalalapit nating Benguet Cross Country. Ikot tayo ng Benguet sa September, mga 3 days na ride kasama yung mga kaibigan natin. Hindi pwedeng backlight ako doon kasi 3 araw eh. Kaya bago natin sungin yun, practice run muna tayo. Ngayon, malamang kaliwa kasi bahay yung nasa baba. Tama ba? Oo, kaliwa siguro. Para tayong palayo sa ilog ah. Di na nag-update yung ating mapa. Naalala ko na tong part na to eh. Parang malayo na to doon sa sinabi ni Teacher Ellie. Nalilikuan dapat kung kami ay mag-iilog ng huling daan namin dito. Kailangan ko nang may mga pagtanungan. Kasi pagdating dyan, puro masisikip na yan. Baka hindi ako makapag maniobra pa ikot. Tama nga ako. Yung sinabi ni tatay na walang daan, yun nga yung daan pa ilog. Ito yung pailog, ito yung palabas ng kalsada sa Maliko. Ayan o, kita sa mapa. Siguro sabi ni tatay, nung sinabi niyang walang daan dito, wala nga naman daan kasi dead end pagdating sa ilog. Kasi yung daanan punta ng San Nicolas, yung trail dito talaga sa pinanggalingan natin. So susundan natin yung sinabi ni tatay na walang daan. Kasi may daan pero hanggang doon lang siya sa ilog. At yun naman yung ating destinasyon. Pwede ho kaya doon magpagabi? Pwede naman. Camping? Oo. Ay sige. May kasama kayo sir? Wala po, na-tripan ko lang na tignan lang yung ilog. Nakita ko sa mapa may ilog eh. Ayun. Nandiyan. Ano yun, dala nyo ko tayo? Kamuti sir. Tinitinda nyo? Oo po. Nag-iisa kayo sir? Oo. Adventure lang. Sarili nyo tanim? Opo sir. Magkano kaya yan lahat? Pasalubong ko sa mag-ina ko. Ito sir. Ititinda nyo ba yan sa labas? Oo sir. Sa taas. Sa taas pa? May Maliko. Bilhin ko na. Sintro. Bilhin ko na para hindi ka na umakyat. Problema, walang paglagyan sir. Dyan po ba bahay nyo? Sa taas? Sa sintro ng Maliko. Ay, pero yung taniman nyo dito. Oo po sir. Diyan ako nagtanim. Wala pala tayong lagayan. Ano? Ay, may plastic akong malaki. Ay, may plastic kayo sir. Oo. Kaya. Buti may plastic pala akong malaki dito.
Lagi ako may baon. At least sariwa. Oo. Bagong hukay. Pero kasi yung iba may mga anong tawag doon? Yung may parang kinain ng insekto. Oo. Pag tumagal na. Saan kayo, sir? Diyan lang sa Mangaldan. Ay, Eh, madalas ako umakyat dito. Hindi ko pa nakikita tong loob. Sabi ko, subukan ko nga tignan. may rulebook pala. Baon ko pa pang lagayan ng damit eh. Sakto. Pamigay ko rin sa kapitbahay. Mahilig mo, diyan ko din sa kamo. Madali na lang yung paakyat dyan sa Oo, magaling. Wala nang ito. Ito lang ang ito. No, sakto. Tapos iwan ko na lang sa gilid. Oo, pagilid na. Hindi ba ano ka? Ayak. Kaya iwan. Tingnan natin dyan at bukas na natin iuwi. Kita mo nga naman ang wonders of the universe. Kung kanina dumiretso na tayo, siguro makakasalubong pa rin naman natin si Kuya Saldi, pero nag-ano pa rin siya, naghuhukay ng kamote. Saktong sakto yung pagbalik natin yan ang mga sinasabi kong golden nuggets ng ating mga adventure, yung mga experience na ganyan, mga encounter sa sa locals, random strangers na food for the soul, ika nga. Okay, sabi ni Kuya Saldi, malapit na lang. Pag sinabi ng lokal na malapit, dalawa lang yan. Either malapit sa kanila at malayo sa'yo bilang tayo, o talagang malapit talaga. Ayan na, lumalapit na tayo. Makikita nyo sa mapa, nasa kanan natin yung Maliko. At yung blue dot, yan tayo. Yung red na pin, yan yung ilog. At papalapit na ng papalapit yung blue dot sa ilog. Kinaganda pa nung encounter natin kay Kuya Saldi, meron na tayong basbas ng lokal. Yan ang pinaka, sa akin pinaka mahalagang ano man tawag dito, parang wild camping 101, parte ng wild camping 101 ang magkaroon ng basbas mula sa lokal. Mas maigi kung barangay official, pero kung lokal na taga doon, okay na yun. Siyempre kasi yung mga lokal mapagbasid yan. Kung makita ka nilang nasa lugar nila na hindi naman talaga dinadaanan ng mga motorista, siyempre magiging observant ka sa mga galaw mo. Siyempre magpakilala ka at magpaalam. Meron tayong nakitang bayabas. Sana may ma-harvest. Jumbo pa naman ata ito. Wala. Puro hilaw pa. Natitigas pa. Meron pa tayong babalikan. Meron lang gate. Pero dahil may basbas ni Kuya Saldi ang ating pagpasok sa ilog, ay dadaan tayo. Baka may baka sila sa oo, kasi nga naman may taniman ng kamote doon. Baka dito sa kabila may baka. Siyempre niiwasan na yung baka ay punta doon sa taniman ng kamote. Ayan na, nakakikita na natin ang ilog. Ay, sinasabi ni Kuya Saldi na barong-barong sa tabing ilog. Sa pinsan niya daw yun. Nice.
Ayos na dito. Hammock dyan. Sabit natin sa magkabilang puno. Tapos tarp. Set up na muna tayo ng tarp. At baka ulanin tayo. Pagkatapos ng tarp ay apoy. Para sa insekto. Meron pala tayong top box, no? Kaya lang yung kanyang bracket ay napakabigat. At mataas. Mataas tuloy yung kanyang center of gravity. So mas minabuti kung waterproof bag na lang para mapilitan din akong bawasan yung karga. At kapag top box eh sinasagad ko yung dala. Tarp by T/G. Thank you so much, T/G. May apoy na tayo, kaya lang masyadong malaki yung mga panggatong natin. Kailangan natin ng maliliit na panggatong maaabot yung tarp. Buti na lang, meron tayong dalang weapon. Galing sa kaibigan natin si Yogurt Man, sa mga gusto ng indigenous blades, mga gawa ng igorot at ipugaw, sa mga vintage ng mga items galing ng Benguet o kung saan man sa Cordillera, kontakin nyo si Yogurt Man. Marami siya niyan. Ayos na yung ating apoy. Naliyab na yung ating main panggatong, so okay na yan. Pabantayan na lang natin na hindi mamatay. Makapagpahinga na tayo. Problema lang, dahil minimalist setup tayo, hindi tayo magtitet, hammock camping lang tayo, tapos wala rin upuan. So medyo bawas ng comfort, pero okay lang. Kaysa naman magdusa tayo sa bigat ng dala. Yung konting discomfort okay na sa akin yun, kaysa mga problema akong kakatayo ng motor sa bigat. Ayos, nakapag-relax na. Ito palang ating hammock ay gawang T/G. Same ng ating belt bag, ating tarp, at no ating t-shirt, takbong manahid t-shirt, dahil tiwala tayo sa kalidad niya. Mga wala pa dyan, order na kayo. Saka sa mga order pala, no, expect nyo na yung t-shirt ay makapal yung tela, kasi kailangan yun para yung ating print na naka-emboss na makapal ay kumapit ng maayos. Hindi siya pwede sa manipis na tela, kasi may nag-return na nakapalan daw sa tela, ayaw daw na makapal na tela. Okay lang naman, pero at least sa mga susunod alam nyo na. Takbong manayad t-shirt available na online, Shopee, Lazada, TikTok, Amazon, eBay, Temu, Shein, kung saan pa. Dahil napakalapit natin sa ilog, siyempre nandyan yung risk ng flash flood. Pero ayon naman sa mapa, yung lugar na to ay hindi nanggagaling dun sa main river system. So medyo mababa yung risk, pero doon pa rin. Hindi sabihin na mababa ay wala na. Kaya naman may mark na ako, may nilagay na akong palatandaan, at kapag umabot na dun yung tubig, time to escape na. Ngayon, paano ko malalaman? Edi bahala na. Gising-gising na lang ako ng every 1-2 hours. Ganyan. Good luck sa akin. Tingnan natin kung may yelo pa tayo.
Meron pa. Yes! Nakapag-juice tayo. Tayo guys. Sarap. Bali ito, laman ito. Puro tubig. Kasi importante yung tubig. So, meron tayong flask para sa yelo. Tapos 2 liters at yung ating hip flask na 1.8 liters. Sa mga nagtatanong kung ano yung dapat bilhin o dapat dalhin ng mga beginner camper, lalo na kung moto camper ha, as much as possible yung maliit na version ng kailangan ninyo. Halimbawa ito, tutuan, kung ano yung pinakamaliit na makikita ninyo, yun ang bilhin ninyo. Dahil promise, napakabilis maipon ng mga gamit sa pagkakamp. At kapag moto camper ka, limited yung iyong space. So pag naipon yung mga malalaking gamit, ikaw rin ang kawawa. Honey. Yung natural at totoong honey ha. Marami kasing tinitinda sa palengke, mga nilutong asukal lang yun na may chemical pa nga eh, para makuha yung lasa ng honey. Malalaman nyo kapag puro at totoo yung honey sa nagtitinda. Kung bibili kayo, mas maigi sa Facebook at hanapin nyo yung mga pages ng mga may apiary. Pag may apiary sa pangalan, guaranteed legit yun. Kasi yun yung scientific term para sa bee farm. Daming honey. Tamis. Sarap. Bubuyog pa nga. Bubuyog ba putak ko? Ay, sayang. Sarap. Halo natin ng tubig at medyo na parami yung honey. Tamis. Yo, butik. Ganda ng lighting oh. Anis. May rim lights. Kanina ay bumili tayo ng ating dinner sa bayan ng San Nicolas. Di na ako bumili ng kanin. Di na rin ako nagbaon. Bumili ako ng inihaw na bangus. Papakin na lang natin itong isang buo. Good pa. Bangus. Laki. Shoutout doon sa mga nanonood sa TV. Nakakatuwa na ginagawa tayong parang part na ng routine ng mga taga-subaybay natin. Kasi 'di ba part na ng routine ng mga adults, working adults ay trabaho, commute, uwi sa bahay, pahinga, habang kumakain or pagkatapos kumain, nood TV. So, mga content creator, sa akin ha, malaking accomplishment, malaking honor para sa amin na maging parte kami ng routine na yon. Hindi lang yung pampalipas oras kapag break time sa trabaho, ganyan. Malaking bagay na maging part ka ng routine ng isang tao sa everyday life niya. Kung kaya ko lang talaga mag-upload everyday, gagawin ko. Pag lumaki na tayo, pero na tayong taga-edit, minimum twice a week, pipilitin ko yan. Pipilitin ko ma-achieve yun. Okay everybody, salamat sa pagsama sa ating adventure today. Saan na naman kaya tayo magka-camp sa susunod? Anong gusto nyo? Ilog, dagat, bundok? Comment nyo lang kung anong mas gusto nyo
sunod nating pag-campingan. Ganda. Nakaka-recharge talaga pag natulog ka sa labas, lalo na pag ganito yung surroundings. Daming dragonflies. Napaka-healthy pa ng niya, ecosystem. Kape muna tayo. Sa mga may acid dyan, salamat sa kaibigan ko sa Motobreads sa pagpapakilala ng ganitong solusyon. Soya milk, masarap pa. Kaya ngayon, kahit anong klaseng kape pa yan, instant coffee, brewed, basta may soya milk, ligtas ang ating tiyan. Set para makauwi. Ngayon ang challenge natin ay makalabas. Pero kung madali lang naman yung paakyat, yung trailer. Tapos i-pick upin natin yung iniwan nating kamote na pinili natin kay Mel. Let's go.